Hello guys, welcome back sa ating Facebook channel. Ang pag-uusapan naman natin ngayon guys is tungkol naman sa Pogo. Ang senador pala ang involved dito. Isang babae na senador at saka isang lalaki. At ang idinidiin nila ay si Duterte. Lahat sila halos di Duterte ang idinidiin nila dito. Pero sila naman pala ang may pakana ng Pogo. Panoorin natin guys ang interview ni Ma'am Sas Rugando Sasot kay Miss Yumi Santiago. Sa hindi nakakilala kay Miss Yumi Santiago, siya po ay isang empleyado ng Clark Airport, Pampanga. Kung saan yung isang senador ay taga doon din. May kasabwat siyang isang babae. Mamaya, malalaman natin sa video na ito kung sino yung babae na senador, na senadora, na akala mo kung sino na makapagbintang sa mga Duterte. At kasama na ngayon natin ang noisy na si Yumi Santiago. Ayan. Itaas mo ang iyong kanang kamay at sabihin mo, ikaw ba'y sumusumpa sa kabila ng buhay mo at ng iyong mga anak at ng pamilya mo sa harap ng sambayanang Pilipino na ang sasabihin mo ngayon ay pangwang katotohanan lamang, walang labis at walang kulang? Yes po. Ayan Sumusumpa. Sumumpa na sa Yumi Santiago sa harapan ng mga Pilipino at sa kabila ng buhay niya at ng kanyang mga anak at ng kanyang pamilya. Okay. Ngayon, may sinabi ka dyan na pinatakas. Sinong unang sinabi mo? May mga pinatakas na Pogo. Okay? At ang nilink mo ay isang nagngangalang Maan. Tanong ng karamihan ngayon sa atin, Yumi, sino si Maan at kaano-ano mo siya? Si Maan is anak siya ng senador at isa siya siya ang mismong head ng ng airport ng Clark. Siya mismo ang head ng airport, and then naging kaibigan ko siya for how many years? Si Maan ba ay si Maan Lapid na head of B.I. Clark International Airport? Yes, siya. Ngayon, so si Maan Lapid, ito ba ang sinasabi mong anak ng senador? Oo, siya. Sinong senador ang tatay niya? Hindi ko alam. Si Senator Lito Lapid. Malinaw na malinaw. Sinabi ni Ma'am Yumi, Maan Lapid is anak ni Senador Lito Lapid. Di ba? Mamaya, basta panoorin nyo lang ang video guys. Okay. So, ang Maan Lapid na pasabog ng taon ay si Maan Lapid na anak ni Senator Lito Lapid. Yumi Santiago, sinabi mo na si Maan ang may responsibilidad na magpatakas ng mga Pogo. Tama ba o hindi? Yes, siya. Siya. Ngayon, ang tanong ng bayan, papaano mo nasabi na siya ang may kagagawan nito? Nakita ko mismo yung all in all, kumbaga, nakita ko na mismo yung manifesto na nakapangalan kay Senator Risa Hontiveros. Ayan guys, lumabas na yung pangalan ni Ma'am Risa Hontiveros. Senadora Risa Hontiveros, ikaw Sabi mo kasi nakita mo ang manifesto. Anong ibig sabihin ng manifesto? It's direct report yon ng total na, para siyang incident report na nangyari. Tapos, ipinasa siya directly doon sa taong concerned para magkaroon ng investigation, proper investigation. Ganun okay. Siya. So, ito, manifesto ito ng Bureau of Immigration. Anong nakalagay sa manifesto? Ang nakalagay doon is total of 3 aircraft. Tapos, 3 aircraft, and then majority is Taiwanese. Actually, hindi siya pinatakas. It's arrival. Arrival siya. Arrival na pinarush yung yung pagtatank
ng visa. Tapos, walang investigation. As in, sinabihan lang yung mga nasa IO na papasok na lahat yan. So, kaya nag-OT sila. And then, binigay lang is, syempre may mga binigay na, alam mo, under the table na pera. Hindi nasiyahan yung mga tao. Okay, wait Ito ang klaro, yung pinatakas is pinapasok. Ibig sabihin, pinapusli papasok. Papasok, oo. Kailan ito nangyaring pinapasok? That was last year. I don't know if September or October. Mga ganun eh. Naglalaro kasi siya dun eh. I can't remember. Pero, kasagsagan siya ni Ng hearing. Ng hearing ni Alice Go. So ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bonggang-bongga. Ilang mga aircraft ito? 3 aircraft sa sa Taiwanese. Oh, sa Ngayon, sinong nagpakita sa iyo ng manifesto? Taga-BI. Taga-BI. Pwede mo bang pangalanan ang taga-Bureau of Immigration na yan? Wag na. Pwede ba wag na? Okay. So ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bansa sa Clark. So ito yung sinasabi niyong pinatakas. Papasok. Pero yung pinatakas is papasok ng Pilipinas. Rush. Itong mga Taiwanese ba ito ay Pogo? Yes. How did you know na Pogo sila? After mag-expire ng ito malaking to. Ewan ko kung mabubuksan ulit. Pero, I think January din, nagkaroon ng tawag dito, raid. Ang BI with RTIA, alam ko, tsaka NBI, expired na lahat ng nila, ng visa nila. 200 of them were caught, tapos sa Pogo Hub. Ito yung mga Taiwanese. Taiwanese. Actually, madami natin. May Chinese, Taiwanese, halo-halo. Okay, sinabi mo mismo na anak ni Senator Lito Lapid ang nagpapasok. Okay. At ang mga nag-assist na Bureau of Immigration sa Clark ay binigyan ng 20,000 each. Ito ba ang dahilan kung bakit may mga nag-explode dahil 20,000 lang ang ibinigay sa kanila? Oo, to be honest, yun yung yun na talaga yun. Kung aminin man natin sa hindi kasi nasiyahan. Hindi kasi nasiyahan yung mga pinagbibigyan ng 20,000. Ang laki kasi ng natanggap na pera. Yun ang main concern talaga doon. Parang yun ang main concern, kaya ito ay kumalat. Dahil 20,000 lang ang ibinigay doon. Meron kang nakitang manifesto. At nabanggit mo early on na ang manifesto ay naka-address sa isang senador. Kanino naka-address ang manifesto na yun at sinong senador? Kay Senator Risa Hontiveros. So, yung sinabi niyong humarang ng senador, sino yung sinasabi niyong humarang ng senador? Si Senator Risa Hontiveros. Kasi nasa kanya yung manifesto ng listahan ng mga pinapasok na Pogo workers na mga Taiwanese. Tsaka ganito yan, sa BI kasi meron yan tawag dito, emails, 'di ba? Meron yung thread na emails. So ngayon, may mga screenshot ako before that na nababasa ko talaga yung mga nangyayari sa loob ng BI since kasi syempre, alam mo na pa, may mga puting ahas din naman tayo sa loob dyan. Kinukwento. So ngayon, yung email thread na yun, sinabi pa nga na, naku, umiikot na yung point ni Maan na yung manifesto dinala na dun sa Senate, gano'n. May gano'n na kwento hanggang sa, ayun na nga, pagdating na kay ni-receive ni Senator Hontiveros, stop. Dead na yung lahat. Biglang tahimik na lahat. Wala na. Si Maan ay nagpapanik dahil ang manifesto ay ipapadala na sa Senado. Siyempre magpapanik ka, no? Yeah. Pero napunta ang manifesto kay Senator Risa Hontiveros. Yeah. Hindi na nagpanik si Maan. Hindi na. Wala na. So, biglang, na siya, nabansagan na siya na untouchable.
sa Claude. Ngayon, pagdating sa mesa ni Senador Risa Ontiveros, ang manifesto ng mga Taiwanese na Pogo, majority na Taiwanese na Pogo workers, stop ang investigation. Wala nang chika. Wala na. So ngayon, dahil si Senator Risa Ontiveros ang huling nakatanggap ng manifesto, anong ibig sabihin nito? De, siya nagpapigil na. Yun lang naman ang ano. Alam mo yung parang simpleng maritesan lang sa opisina. Ang sinasabi, ala na, na-hold na, ala na, may humarang na, ganun. Wala na. Sandali. Kasi, baka naman si Senator Lito Lapid, or baka naman magkabarkada si Senator Risa Ontiveros at Senator Lito Lapid. Ako, hindi ko alam yung personal nilang relationship, pero madami nagsabi din, hearsay na magkaibigan sila. Magkaibigan si Senator Lito Lapid at si Senator Risa Ontiveros. Iyon naman ito para sa katotohanan lang. Ang totoo daw niya, talagang mabait daw si Senator Lito Lapid. So, maaari na si Senator Lito Lapid ay walang kinalaman sa ginagawa ng kanyang anak. Pwedeng gano'n. Kung wala po kayong kinalaman, Senator Lito Lapid, sa Pogo, katulad ng sinasabi ninyo, bakit po ang anak ninyong si Maynard ang kalunch ni Sheila Go na kapatid ni Alice Go?